Good morning! It's weekly vlog 10? Yeah, we're 10 now. Eto, happy rainy Monday. So Francine is at school. Ate Hannah, Ate Kirsten, first thing sa work today. And ako naman may mga errands na kailangan kong ayusin. So, sasama ko kayo today sa mga pupuntahan ko. Tapon na tayong basura, guys. Yun. And I hope nag-enjoy kayo sa mga napanood nyo in the past month ngayon, weeks. Medyo may mga pagka-delay kasi sobrang naging busy for the past month. Dami namin mga inaayos ng family. And yun, it's a positive stress kumbaga. But yeah, I'm back with my vlogging again. So let's go. Today is Monday and I'm gonna see you again later. Bye bye. Bili tayo ng PRB. Opo. Saan po kayo sa Philippines? Batangas? Oo. Kaya po may ano kayo, may tono. Papa ko po Tagalipa. Baka po kilala nyo. Ay, di nasa Lipa. Ay, pamalingkihan yun. Malapit sa amin, San Juan. Yeah. Nag-ano po kasi ako nagva-vlog. Kaya ako po sinama sa vlog ko. Opo. Minsan po nagpapadala po siya dito eh. Asan niyo po nakilala? Teka. Ako po inutusan lang. Yung nasa ng bahay doon sa may anak. Sa Cagran po, sa Dono Centrum. Opo. Opo. Sa bahay na ulit tayo. Magluluto tayo today ng sinigang na beef. And huwag niyong kakalimutan tanggalin itong duming to pag nagluluto kayo lagi ng kahit anong meat. Kasi kaya ako siya pinapakulo para tanggal yung mga duming yan. Okay? Sinigang na beef. See you later! Hey everybody! Happy Thursday! So, hindi pala Thursday, sorry. It's Tuesday pa lang. Masyado lang ako excited, guys. So, I'm painting my nails since short nails na ulit ako. And this is what I'm using. This is from Evelyn. Diamond Hard and Shiny Nails. Dahil medyo naging soft yung nails ko. Ayan. If you can see it, you can see it. If not, then not. Ayan siya. Ayan. So, naka 3 coats na ako actually sa nails ko. And it looks like this now. As in, short na talaga siya kasi mas komportable na akong gumalaw dito and then I'm gonna save money para hindi na ako mag-refill. And yes, ako sa school, tinigin mga artworks ng bata. Ang galing. May parents meeting kasi ako kay Francine. Yan yung mga drawings. Hindi ko alam kung meron si Francine. Cute. Yan o. Baka meron dito. Hanapin natin. Kaya lang hindi ko nakikita kasi gawa ng names. Wala yata. Francine? Or? Anyways, dito muna ako. See you later. Ay, nakita ko kay Francine. Look! So cute! Ang ganda ng pagkakulay niya dito. Very rainbow. Mahilig siya magkulay ng rainbow. Ayan. Done na sa parent meeting ni Francine and kaantay na ako ngayon sa kanya kasi bibili kami ng pang dinner. Lulutuin ko. And tinangin teacher, binigyan siya nung hinahanap ko last time. Alam niyo pa yung sa isang vlog ko na naghahanap ako ng mga pang math niya para helping tools niya. Binigyan ako ng teacher kasi sabi ko wala pa akong mahanap. And yun, para tulong daw kay Francine if ever magpa-practice kami sa bahay ng math, yun. Kaya I'll see you guys later again. Ako na si Francine. Say hi! Ayun. Sabi niya kanina, meron siya dapat vaccine. Pero hindi siya binaksin today. Why not? You don't know. Maybe tomorrow or the next days. And meron pala siyang suot niya ngayon yung ano niya. Yung Timberland shoes niya nakatulad kay Ate Hannah.
Ayan, kung makikita nyo. But, hindi niya tinali. Kasi, maliit na sa kanya. Kaya, baka, kay Eva na lang namin ibigay. Size 30 siya, pero, feeling ko, maliit na kasi matagal niyang hindi ginamit. Ilang beses lang yung nagamit to. Isa lang. Kaya, Eva, kung kailangan mo ng Timberland boots, bibigay namin sa'yo yan. Sabihin mo kay mami na i-message si Tita Casey. Okay? At si Ate Francine. See you guys later! Bibili kami ng pang dinner for tonight. Anding. Yes, das. Yung Tony box. Nein. Tony figure. Ich holte die. Dito kami sa library. Yan. Tinga. Das ist cool. Do you wanna borrow that one? Ja. But we don't have a oven. How can you bake? Das ist cool. No, here. Yeah. Yan. Okay, and then now, you need to scan everything what you borrow. One. Put it back. Was? Yeah. And then here. Fertig. Yeah. Drucken. Okay. And you take it. And then until when? It's until December 1st. No, 2nd. Okay, let's go. Ang couscous. Para instead of rice, couscous yung gagamitin ko. Rice da. Ah. Guys, yung piniprepare ko, ito ay cheese sauce with corn, peas, tapos carrots, tapos yung fish fillet, and cottage cheese. Yan. Hindi siya ganun ka mabigat na meal for dinner kasi nagla-lunch naman sila at breakfast. So, yan. Kain tayo. I'll see you tomorrow again. Good night, everybody. Sakit si Ate Kirsten. Bibigyan ko din siya ng niluto ko ngayon. At para bukas idadaan ko sa kanya o imimit ko sa kanya para hindi na siya at least magluto ng lunch or anything. So, babaunin muna natin siya for her. Yan, nalagay ko na siya dyan. Yan. Morning! Happy Wednesday. Nandito ako ngayon. May check-up ako ng yearly check-up ko. And kailangan niya din gawin yan. I prefer to do it kasi para at least once in a year makita nyo kung okay pa ba yung katawan nyo. Kahit minsan sinasabi natin pagod tayo from work or okay tayo. But we don't really know kung hindi tayo magpapacheck up, right? So prevention is better than cure. Anyways, i-fill-upan ko muna ito tapos papasok na ako doon. Nakaihi na din ako doon sa binigay sa akin na maliit na bote kasi kailangan kong magbigay ng test ng ihi ko para ma-check din nila sa sa laboratory. And check upin yung BP ko mamaya, kukuhanan ako ng dugo and everything. So malalaman natin kung ano magiging outcome. And pwede nyo itong maganda dito sa Vienna kasi pwede nyo siyang gawin as long as insured kayo, wala siyang bayad. So maraming benefit dito sa Austria, lalo na pag Austrian citizen ka. Kahit di ka naman Austrian citizen, basta meron kang insurance, pwede mo siyang gawin for free. Kailangan mo na lang ding alamin kung saan ka pupunta, tawagan mo or mag-inquire ka always. And mas maganda na yung palagi kang aware sa mga pwede mangyari kesa naman pag emergency may nangyari sa'yo. Mahirap na yun, 'di ba? Kahit man anong prayers ang gawin natin dyan, mas maganda pa rin yung prevention for everything. So, I wish you a blessed Wednesday. And ayusin ko muna itong check-ups ko at saka yung general check-ups ko kasi nga 'di ba almost 3 years na na mild stroke ako. So, kailangan palaging okay lahat. And yun, tapos bibisitahin ko si Ate Kirsten, dadalan ko siya ng lunch niya kasi nga masama pa yung pakiramdam nga and nasa sick leave siya. So, I'll see you guys later. Tayo kay ate. Balik ko muna itong baon niya. Lunch niya.
Hello. Hello. Naitansya Lisa ma. Magulo yung bahay. Kaya Nag-aayos ako. Musta? got ya. Ayos lang. Nasaan si Ro? Hello. Hello. Sa ads. Tapos dinala ko yung S kay Ate Kirsten. Hala, ang taas. I'm preparing Francine's baon. So, she has raspberries, grapes. Malaki yung grapes niya, kaya 4 pieces lang yan. And then, itong drink, the strawberry. And then, I'm gonna make bread with butter. At saka, itong buwas, yeah. Wala i-share sa inyo yung progress ni Francine sa German since she is a bit struggling kasi nga hindi naman ngayon masyadong ginagamit na language because she's talking more on English. Meron siya ditong naging homework. I think yun yung sasabihin ng teacher ko na isusulat tapos yung mga bata isusulat nila yun. There is something here. Wait lang. Nasaan na ba yun? Hindi ko makita. Here. Ito. Yan. Ansaging yan. Yan bata in that certain bucket. Tapos yan. Perfect. Wala siyang mali, guys. Ang galing. Kailangan niya lang talaga mag-focus. Ayan. That is good. Die tools. Then it will look like this. And then you've gemacht. Und Sie haben auch immer einen Tempomacher dabei, der dir hilft, ein gleichmäßiges Tempo zu halten, aber natürlich ohne Druck. Und das alles ist für alle Niveaus geeignet. Es ist also eine sehr lustige Gemeinschaft und ich bin sehr stolz auf meine Schwester und meinen Bruder, die diesen Laufclub ins Leben gerufen haben. Und ich freue mich auf meinen nächsten Lauf. Hi guys! So, after ko maglaba today, pumunta na ako ng check-up kasi kinailangan ko, 'di ba sabi sa inyo na 3 times a day ako kailangan mag-check ng BP ko. So, yung BP ko hindi siya tama. Sobrang taas niya, guys. Like, kaninang umaga, nag-check ako ng alas 7 is 148/101. So, ang usually dapat ng BP natin is 120/70, 140/maximum of 90. Pero pag nag-over doon, hindi na siya normal. So, yung sa akin is over siya lahat. Tapos nag-check ulit ako ng alauna kasi mayroon ako ditong BP card na doon ko lagi sinusulat. Nung alauna, 154/106. So, sabi ko, Diyos ko Lord, ano ba yun? Pataas na ng pataas. Diba nung sabi ng doctor sa akin kahapon is bumalik daw ako sa Monday para daw sa pag-uusapan yung resulta ng mga check up, yung yearly na sinabi ko sa inyo. So, kanina tumawag ako after kong mag-BP. Sabi ko, mataas yung BP ko. Baka pwedeng pumunta ako dyan. Kasi diba, nag-maintenance ako year ago. Tapos, tinigil ko siya kasi nga, akala ko okay na ako. So, mali yun sa akin. Yes, I know. Marami magko-comment dyan na hindi mo dapat basta-basta tinitigil kung meron ka na maintenance, blah, blah, blah. Yun. I know, it's my fault. And, I take accountability naman doon. So, yun, din nagpa-check ngayon ako.
Tapos chinek niya ako doon. To sabi niya, instead na Monday kitang kakausapin about dun sa result mo sa check-up natin ng yearling yun, today na. So, pumunta ako doon. Chinek up ako. May tinignan yung height ko, yung weight and everything. Inano ko, ikagi. Tapos tinignan yung ano ko, BP ko din. Tapos, nung nandun ako, yung BP ko was 148 over 84, something like that. So, mataas pa rin siya. So, yun, sinabi ng doktor, anong tinitake mo maintenance a year ago. Tapos, binigyan niya ulit ako ng panibago ngayon, which I need to take hanggang makatanggap ako ng appointment sa internist. Kasi kailangan i-check up lahat ng organs and everything kung saan daw nanggagaling yung hypotony. Kung either daw sa heart siya nanggagaling or sa mga organs sa katawan, di ba? Kasi kailangan daw malaman yan at saka kung may history sa family and everything, ganun. So thank God na nakapunta ako doon, na kuha ko yung result. Tapos yun, kaya tuloy natin yung maintenance. Tapos kulang daw ako sa vitamin D, so kailangan kong uminom lagi everyday ng 10 drops of vitamin oil. Yun lang po update. So susunod na ako kay Francine and magluluto na ako ng dinner. See you again, I guess tomorrow, guys. Happy blessed Friday! Everybody, papunta na ako sa work now. I wish you a good Friday. And work muna ako. And I'm gonna see you again later. Maglabas galing work. Okay, bye-bye. Have a blessed one. Good morning, everyone. Happy blessed Saturday morning. Time check. It's 6:29 ngayon dito ng umaga. And kagigising ko lang kasi nag-BP ako. Update ko lang kayo yung BP ko since Friday kahapon. Medyo nagiging okay na siya. Nung umaga, 140 over 88 siya. 65 yung pulse. Nung lunch, 132 over 94. 87 yung pulse. Nung gabi naman is 121 over 86. 74 yung pulse. And today in the morning was 128 over 83. 60 yung pulse. Tapos mamayang alauna ulit. So, yun yung update sa BP ko. And update ko kayo sa mga next. Tapos ang pangit ng kuko, guys. As in, nag-aano na talaga siya. Nag-chop-chop na siya. Hindi na siya nakakatuwang tingnan. Parang nakakawalang gana siyang tingnan. Sobrang ikli. Parang feeling ko kahit lagyan ko siya ng cutics or anything, doesn't make any sense kasi hindi na siya maganda. So for today's agenda is Saturday. I will stay at home. Papahinga ako. Bibili ako ng mamalengke ako ng konti lang, yung mga kailangan at saka bibilin. Lulutuin ko for me na Tehana. Mag-aayos ng labada. Maybe pag sinipag ako at may time, magdi-declutter ako ulit ng mga damit, ng mga hindi namin kailangan para may space ulit, 'di ba? And yun lang, wala ako masyadong aanihin kasi nga kailangan kong more on magpahinga. Kaya iti-take ko yung time na yan. Tomorrow, Sunday, I'll try to go sa Sunday service kasi namimiss ko na din. Yeah, yun lang actually. And wala masyadong ganap. And I'll try to upload na yung mga past weekly vlog ko kasi para kompleto na siya, on time na ulit ako. And yun lang, I wish you a happy, blessed Saturday and weekend, everyone. If ever man hindi na ako mag-update, alam nyo na, nagpahinga ako ng nagpahinga. And I just need it talaga kasi nag-iiba na din yung ng katawan ko. Alam niyo ba kagabi,
Kagabing Friday, nung nakatulog ako ng mga 11:30. Ganyan. Mga past 11:30, mga 11:45 na. So, very late na yun actually. But since it's weekend today, naisip ko okay lang yun kasi babawiin ko naman siya sa tulog lang ng tulog. Hindi naman ako nagpupuyat na. Hindi ako nakatulog ng ayos, as in, tumawag ako ng mga 2 o'clock kay Ate Kirsten. Kinamusta ko silang magkapatid kasi doon natulog si Ate Hana. Tapos doon din yata natulog si Ate Alexa. Tapos sabi niya, Mami, matulog ka na. Anong oras na, oh? Para bang naano ako sa oras. Tapos kaninang umaga nung gumising ako ng 6, kala ko late na. Kasi nga, di ba, pag sanay ka sa routine mo na nagigising ka lagi ng ganun. Kasi prepare mo si Francine and everything. So sabi ko, hala, anong oras na, baka late na. Tapos nakalimutan ko, wala pala si Francine sa akin. Kasi nandun siya sa daddy niya and it's weekend. So I have my time for myself to rest. Ayun, yung mga ganun bagay, guys. And yeah, naglo-lose weight na din ako. Nakikita ko na nararamdaman ko na siya. Kasi nga kailangan ko na mag-healthy lifestyle. Maraming magiging changes ngayon bago matapos tong taon and sa next year. Which is good naman. And I hope and I always pray na maging okay talaga siya. And yeah, kailangan ko palang bumili mamaya ng, ano man tawag doon? Rote bete na juice kasi yun yung pinaka number 1 na kailangan nakastock sa akin dito sa bahay para just in case na tumaas siya is pwede ko siyang inumin na mabilisan tapos bababa yung BP ko. Yeah, I don't know how you call that in English. Rote bete. Mali. In English. Check natin siya, guys. Ang pangalan nun ay beetroot. Paano ba? Ano bang, ano nun? Promise? Beetroot. Beetroot. Yun, narinig niyo? Beetroot. 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 Yan. Kailangan ko bumili ng beetroot juice kasi yun yung number 1 na kailangan pagka gusto mong bumilis yung pagbaba ng blood pressure mo. Yan. Maganda din siya sa kidney, na ano din siya, antioxidant din siya, nagpapa-cleansing ng mga laman ng laman ng katawan mo sa loob. And ayun, maraming ang beetroot. Para sa heart, lalo na sa heart yung yun, juice na yan. Very siya. So yun lang po, bibili tayo nun and then pakita ko sa inyo kasi first time ko siyang iinumin. So makikita nyo sa vlog kung anong lasa nun for me. And yeah, basta kahit anong lasa nun, ganun yung mindset ko. Alam nyo yun, lalo na pag may nararamdaman ka. Kahit anong lasa niyan, basta healthy siya at makakabuti yan sa katawan mo, go lang. Ayun. So, I'm gonna see you later again. Bye-bye. Sa Asian shop, bumili ako nito. Yan. Tapos meron doon toko. Bibili tayong tofu. Tayo dito ng red beet na juice. Kasi wala akong makita sa ibang Tingnan natin kung meron. Meron dito. Rote bete. Parang wala yata kita. Dito po ang ating hinahanap. Red beet, rote bete soft. Yan. Yay! Bili tayo. Alright guys, gagawa ako ng chop suey na may cauliflower, upo, broccoli, baby, corn. Ito yung ginisa mix. And then, instead of meat, lalagyan natin siya ng yan. Alam niyo kung ano yan? Tokwa. And this is
red-orange na carrots. Super sweet nito. Bigay sa akin ni Ate Agnes. Thank you, Ate Agnes, kung nanonood ka. And itong chicharo na beans. Yan! I made my first cassava in my air fryer. Let's see if it's cooked na. The inside should be cooked na, but hayaan pa natin siyang mag-cook ng ayos. Tapos lalagyan ko ng condense sa taas and a bit of cheese. And done! Yan, lalagyan ko ng condense sa taas and cheese.